Hello guys and welcome back to another vlog. And so ang tagal-tagal na naman bago ako nakapag-vlog ulit. And ang tagal na rin simula nung last sit-down vlog ko. So I thought na magkwentuhan naman muna tayo today. It is now October, mid-October na actually. Hindi ko na nasundan yung vlog ko ng September. Pero ngayong October, it is now our 1 year in the US. O diba, ganun-ganun lang. Tas naka 1 year na tayo. Pero ayun nga, for today's vlog, magkwentuhan muna tayo. I have a few questions and comments from you guys na kinumpile ko. And I thought na yun muna yung mga pag-usapan natin today. Ayun, so I have my laptop. So, nasave ko na yung ibang questions and comments nyo. So, sasagutin ko lang yung iba kasi I don't think na nare-replyan ko lahat sa comment section. Pero, ayun, nababasa ko. Sobrang busy lang talaga, guys. Sorry na. Kaya hindi ako nakakapag-reply agad-agad. Pero, nababasa ko yung comments nyo. So, and I think na parang yung iba rin, hindi nila nababasa yung reply ko kagad. So, ayun, sasagutin ko na lang dito sa vlog para mas madali yung makita yung reply ko. Ayun. Okay, so first question. Okay, urong lang ang konti, tapos pa-flash ko dito yung comment. Ayan. So first comment is, "Hi sis, allowed kaya snacks ng toddler ko sa boarding gate? Kawawa kasi ang choosy pa naman sa food." So ayun, sa PAL nung time namin hindi sila masyadong strict pagdating sa children and sa seniors. So, pwede nyong ipaalam na lang dun sa mga guard na yung snacks na dala nyo or yung water, yung juice na dala nyo is for the toddler, para sa anak nyo. Ayun. Tapos, i-allow naman nila. Basta hindi siguro yung sobrang daming liquid, parang ganun. Pero kami kasi nakapagdala ko ng yung tumbler namin na malaki. 2 ganun, filled with water. Sinabi ko kasi may 2 akong batang kasama. Tapos inalaw naman nila. So, ayun, paalam mo na lang dun sa guard just in case na ma-question yung snacks ng anak mo. Okay, next comment. If need nyo ng explanation why nag-undergo ng sputum collection, ire-request po nyo siya sa laboratory department na gusto nyo makausap yung pulmonologist to explain ano problem sa x-ray. Magbibigay sila ng maliit na stub indicating for re-evaluation. So, this is a comment from my husband's timeline nung na-sputum siya. So, ang dami kasi nagtatanong dun na parang bakit na-sputum, bakit ako may sputum, gano'n, or bakit yung husband ko na-sputum. And usually, wala naman talaga silang binibigay na explanation. Basta sasabihin lang, 'di ba, under sputum kami nakita sa x-ray mo, ganun lang. So, ayun, yun yung comment niya. So, if you need nyo daw ng explanation, pwede nyo daw yun i-request. Yan. So, thank you for that comment. Next, this is a comment from my vlog na items to bring in the US. Sabi niya, wala nang binibigay na pocket visa, passport na lang ibibigay sa'yo, nakadikit ang visa. So, ayan. So, wala na kayong iintindihin na yellow packet. Yellow packet yun, yung sinasabi ko na bibit-bitin nyo na packet from Philippines to the US. Pero ayun nga, comment niya, wala na daw binibigay na visa packet. Ayan. So, thank you pala doon sa mga nagko-comment ng mga updates na ganito. Kasi syempre, ayun nga, yung naging process for me, pwedeng outdated na yon kahit 1 year pa lang yung nakalipas. So, ayan, super grateful dun sa mga nagko-comment ng mga updates na ganito para alam na rin ng ibang viewers na ganun na pala yung process ngayon. Next, for comment dun sa SLEC Medical. Hello, pwede ba mag-ask paano magpa-appointment kapag may anak na 5 years old, individual appointment pa din po ba? Ayun. Oo, nabanggit ko na yun dun sa vlog ko na lahat ng magpapa-medical, kailangan ng individual appointment, irregardless kung bata man, baby, or senior. So, basta lahat. Kung may dala kang baby na months old pa lang, ipa-appointment po pa rin siya. Tapos, appointment for yourself, and then appointment for all other members of the family na kasama nyo magpapa-medical. So, ayun, individual appointment lahat. As in lahat. Walang exemptions. Tapos, mayroon din pala nag-comment doon na sabi, ask ko lang po, pag 4 years old, tapos with ASDPWD po siya, ibabaksin din po kaya siya. Ayun, sorry, hindi ako masyadong sure sa ganyan. Kasi, kung PWD yung anak mo, ayokong magsabi na, oo, ibabaksin pa rin siya kasi required yun. Pero, mas okay siguro na tumawag ka na lang sa SLEC para ma-verify mo kung ano yung kailangan para sa anak mo. Para mas safe, kasi lalo na PWD siya, 'di ba? Ayoko namang mag-assume na dahil requirement
gagawin din sa anak mo. So, ayun, magtanong na lang tayo sa SLEC mismo para mas okay, mas sure tayo. Hi, may I ask for your Instagram account? I have some couple of questions to ask. Actually, medyo marami yung nagtatanong ng Instagram account ko. Wala akong Instagram account na for etong sa YouTube channel ko talaga. Personal account ko yon. Pero you can email me, fa-flash ko na lang somewhere. Nasa description din. Doon yun na lang ako i-email. Magre-reply ako doon. Kasi yun yung parang for business email ko. Tapos, eto medyo matagal na na-comment. Sorry na, lagi ko nakakaligtaan. Pero, ayun, may nag-comment dun sa vlog ko ng yung rent namin or yung bills dito sa California. Ayun, sabi niya, bakit mo kailangan i-convert sa peso? Bakit peso ba income mo? If you convert everything, hindi ka na makakakilos sa mahal ng gastos mo sa peso. Oo nga, may point, totoo. So, kaya ako nagko-convert kasi parang common ano na yun as a new immigrant, kahit saang bansa ka magpunta. Kasi syempre, hindi ka pa sure kung magkano yung value ng mga bagay-bagay, ganun. Hindi mo pa alam yung presyo talaga ng kung mahal ba yun or mura. So, ang tendency ng mga new immigrants, hindi lang sa US kasi experience ko rin to, nung pumunta ako ng ibang bansa before, ayun, nagko-convert din talaga ako. So, I know na dapat hindi mag-convert, pero panimula lang. Aminin na natin, hindi lang naman siguro ako yung nagko-convert ngayon. So, may point, wag talaga tayo mag-convert kasi masya-shock talaga tayo sa presyo talaga ng mga bagay-bagay pag kinonvert natin sa peso. Pero ayun nga lang, parang for starters lang, para lang magka-idea ka na masyado bang mahal, masyadong mura, ganon. Alam mo yun, hindi naman totally para sabihin mo na kung ano yung value ng peso, yun din, ganun din kamahal dito sa US. Hindi naman po ganon. Pero, ayun nga, parang mannerism, ano bang term yun? Parang, hindi ko alam siguro parang mannerism or something na rin sa mga Filipino talaga na pag lumipat tayo ng ibang bansa or pumunta tayo sa ibang bansa, kahit pag nagta-travel lang, 'di ba? Hindi natin maiiwasan na mag-convert. So, ayun lang naman 'yun. Hindi ko sinasabi na i-convert nyo lahat. Mas okay nga na hindi nyo na kino-convert kasi talagang mapapamahal talaga kayo and baka ma-shock talaga kayo sa mga presyo pag kinonvert nyo lahat sa peso. Okay, then last two questions. Medyo related kasi sila kaya hinuli ko na pala. Okay, so sabi niya, in general, di ba mas mahal lifestyle sa California? Oo, mas mahal talaga. Actually, yung iba kong friends na nasa ibang state, pag nagta-travel sila to California, ayun, sinasabi nga nila sa akin na nasya-shock sila sa taas ng bilihin dito sa California. Tapos lalo na yung tax, mas mataas din yung tax dito sa California kasi hindi pantay-pantay yung tax sa iba't ibang state. So ako personally, hindi pa naman ako nakakapunta sa ibang state. So hindi ko mako-compare talaga. Pero ayun, parang marami na talagang nagsasabi or medyo common knowledge, parang ganun. Medyo known fact na siya na mas mahal talaga yung cost of living sa California compared to other states. So ang masasabi ko lang doon is, ako, as someone living in California now, pag nakakausap ko yung mga kakilala ko na nasa ibang state, na pag-compare lang namin, na kaya medyo mataas yung cost of living kasi parang yung weather na yung binabayaran mo dito sa California. Kasi maganda talaga yung weather. Like, hindi super init. Umiinit siya pag summer. Pero not to the point na kasing init siguro sa Pilipinas na yung, alam mo yung kakalabas mo lang ng shower, pawis ka na kagad, gano'n. Pero umiinit din siya dito pag summer. But at the same time, parang majority ng year is okay yung weather. Like, not too hot, not too cold. Lalo na ngayon, ito, fall season and yung spring season, ganito, sakto lang. As in, pwede kang mag-t-shirt, pwede kang manipis na cardigan or ng hoodie, ganun. Carry pa rin, hindi ka pagpapawisan. Okay na okay pa rin yung weather. And then, pag winter, ayun, hindi nga nag-i-snow dito sa Southern California. So, hindi nag-i-snow dito sa amin, pero lumalamig pa rin. So, ayun, so kung gusto mo maka-experience ng snow, pwede kang pumunta sa iba't ibang places na malapit lang dito sa California na may snow. Ayun, pero generally, itong area namin sa Southern California, so malapit kami sa LA, hindi nag-i-snow dito. At least for the year na nandito kami, hindi pa kami nakaranas ng snow. So ayun, parang napagtanto-tanto na lang namin ng mga iba kong kakilala nga sa ibang states na yung weather talaga yung malaking factor kung bakit mataas yung cost of living sa California. Hindi ko sure kung yun talaga yung factor, pero parang kami lang. Kasi like yung pinsan ko na nasa Texas,
ang baba nga nung bahay nila, parang mas mahal pa tong condo na nire-rent namin kaysa dun sa bahay nila na full house na may backyard and everything. Mas mahal pa yung rent namin dito kaysa dun sa bahay nila doon na basta ang laking bahay. Pero ayun nga, kung ifa-factor in mo, pag summer daw doon, sobrang init talaga. And then pag nag-winter, yung snow, sobrang lakas talaga, nag-snowstorm, yung mga ganon. So, ayun, yun talaga yung mga, yun yung naano talaga namin. Yun lang talaga yung mga napag-usapan namin na kung bakit mura sa California. Sin wala kayong struggles ng ay, sorry na naputol. May tumawag sa akin. Pero, ano nga ba sinasabi ko? Anyway, last question. Ito talaga yung medyo nagustuhan ko na question. Kaya, naisipan ko magkwentuhan muna tayo for this vlog. So, sabi niya, tanong ko lang po, mas masarap ba sa Amerika mamuhay? Ayun. So, ito, napaisip ako nung nabasa ko yung comment niya. Tsaka, nagtanong-tanong na nga rin ako sa ibang Pilipino na kakilala ko dito kung mas masaya ba talaga mamuhay dito sa Amerika. So, yung question mo is very vague kasi subjective naman yung masayang buhay, diba? Ang seryoso ko. Wait lang. Feeling ko medyo napamuni-muni ako dun sa question niya kasi napaisip ako kung masaya ba talaga mabuhay dito sa Philippines, dito sa US. Ayun. For me, as a immigrant na 1 year pa lang na nandito sa US, masaya siya in a way na mararamdaman mo yung greener pasture. Alam mo yun, actually nabanggit ko na yata to sa ibang vlog ko na sa US kahit siguro minimum wage ka, as long as nagtatrabaho ka and meron kang continuous na income, ayun, kahit pa paano mararamdaman mo talaga yung greener pasture or yung mas quality of life compared sa Philippines. So, hindi ko naman sinasabi na pangit mamuhay sa Pilipinas. Alam naman natin lahat na masarap pa rin mamuhay sa Pilipinas. Pero ayun nga, dito sa US parang ramdam mo pa rin kung saan napupunta yung tax mo. Alam mo yun? Parang kahit pa paano, mararamdaman mo yung benefits ng mga binabayaran mong tax. Like, malinis yung mga kalye, lahat ng, yung mga public park, libre lahat, pwede ka mag-picnic doon, pwede maglaro yung mga bata, malinis. Although, hindi lahat pero yung dito sa amin, ayun, malinis naman siya. Tapos, alam mo yun, yung pag school time ng mga kids, laging merong crossing guard dun sa mga tawiran papuntang school. So, alam mong safe yung mga bata. Gumagana yung mga pinipindot na for pedestrian pagtatawid. Gumagana yon, as in, right away, pagkapindot mo, magpa-flash ka agad yung crossings na light. Tapos, hihinto lahat ng sasakyan. Regardless kung naka-go sila or what. Hihinto talaga sila once na nag-flash yung crossing sign na merong mga tumatawid. Alam mo yun. So, ayun, ramdam mo yung safety. Depende na rin siguro kung saang lugar ka mapupunta. Pero dito sa amin, ayun, ramdam naman namin yung safety. Although merong mga konting cons. Pero para sa next video na yun, kikwento ko na lang sa ibang video. Pero ayun nga, hindi ko masyado ma-explain kasi subjective masyado eh. Pero for me, as an immigrant na pumunta dito, nabitbit ko yung buong pamilya ko. Ayun, medyo mahirap. Kasi syempre, namimiss namin yung friends namin sa Philippines, ganon. Tsaka, syempre, yung side din ng husband ko kasi super close kami. So, ayun, nakakamiss din naman. Pero, kailangan nating isipin yung future ng family, ng kids, ganun. So, kaya kami lumipat dito sa US. Hindi natin maiiwasan yung homesickness. Pero, ayun nga, for me personally, hindi ko sinasabing lahat ng nag-immigrate sa US is ganito yung nararamdaman. For me personally, masayang mamuhay dito sa US just because nararamdaman ko yung better quality of life na katulad nga ng mga binanggit ko kanina. Ramdam mo kung saan napupunta yung tax mo. So, worth it magbayad ng tax. Yun pa lang eh. Parang sa government side, I'm sure meron pa rin mga ups and downs na hindi pa namin na-experience dito sa US regarding do sa government side. Pero, so, for now, yung mga nararamdaman namin na galing sa tax ng mga tao, is sulit. Like, yung sa food share nga, ilang beses ko na rin nabanggit na merong food share dito sa amin na halos twice or thrice a week makakakuha ka ng food share. Libreng pagkain yon, as in marami, hindi lang isang meal, ganun. Marami siya, as in it will last you for a week or two. Tapos,
yung sa school ng mga bata. So, ako nga yung kids ko, they're in public school na malapit lang dito sa amin. Pero yung level, yung quality of education nila sa public school dito is comparable sa private school sa Philippines. Tapos may free food na rin sila doon. Lahat ng gamit na kailangan nila sa school, na provided ng school, ayun. So, ang naging gastos ko lang talaga is yung mga damit nila, tsaka yung backpack, yung ganon, baunan. Pero technically, hindi na nga nila kailangan ng baunan kasi nga may pagkain sa school. Pero, ayun nga. Tapos yung uniform ng middle schooler ko, ayun. Yun na yung mga pinaka-gastos namin sa school nila. Wala kaming kahit anong binayaran with regards to tuition or sa books na ginagamit nila or kahit anong, kahit nga yung mga pencil, mga crayons, papers, lahat provided ng school for free. So, wala kaming kahit anong gastos talaga sa school. So, that is a good thing. Malaking tulong yon for us. Lahat ng parents, I think, malaking tulong na wala kang binabayaran sa school, but still your child or your children gets quality education. So, ayun, yun yung mga malaking factors for me. Medyo mahal yung rent. Pero, itong area namin, since gated community nga siya, the kids are safe to play outside. Ayan. Alam mo yun, medyo maraming things na na-experience namin dito, na sana meron din sa Philippines. Aside from the good weather lang. Kaya parang kahit papano, ayun, ulit-ulit ako, ramdam mo yung quality of life. So for me, personally, I would say na oo, masayang mamuhay sa Amerika, given all those factors. Pero syempre, hindi pa rin natin maiiwasan na galing tayo sa Pilipinas. So kahit papano, maho-homesick and mamimiss pa rin natin yung simple life natin sa Philippines. Ang haba nung daldal ko, ayun, napapaisip talaga ako ng malala kung masaya ba talaga or alam mo yun, kamusta ba talaga yung pamumuhay namin dito sa US. Philippines ako ng Philippines. Ayun, napapaisip talaga ako kung kamusta ba yung pamumuhay namin dito sa US, kung masaya ba talaga or hindi. Pero ayun nga, ang gusto ko lang naman sabihin sa haba ng dinaldal ko is subjective yung masayang buhay. So, kahit saan ka magpunta, kung yung mindset mo is hindi tama or hindi masyadong strong para sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa, ayun, sabihin, I can say na mahihirapan ka mag-migrate sa kahit anong lugar. Pero, if you're determined para sa, alam mo yun, kung talagang iisipin mo yung future ng family mo, future ng kids mo, I would say na basta nasa tamang mindset ka, oo, kaya mong maging kaya mong mamuhay ng masaya kahit saan lugar ka pumunta, hindi lang dito sa US. So ayun, daldal na naman ako ng daldal. Pero kayo, kung naninirahan kayo dito sa US, comment down below if you think masaya bang mamuhay dito sa US. Give me or comment down yung pros and cons para malaman din ng ibang viewers natin kung ano ba talaga yung klase or yung quality of life na sinasabi ko dito sa US. Ayun. But anyway, ayun. So, hopefully, hindi masyadong mahaba tong vlog na to. Ang daldal ko na naman. But, ayun na nga. Sorry na matagal-tagal na naman yung spacing ng mga vlogs ko. Ang dami kong vlogs na naka-ready to edit actually. Pero, sobrang wala lang time. Ang dami kong inaasikaso. Kaya, please bear with me. Ang hirap pala ha. Ang hirap mag-vlog-vlogan na to. Anyway, that is it for this vlog. I hope you guys enjoyed this one. If you have any other questions, suggestions, comment down below. Kwentuhan tayo. And I'll see you on my next vlog. Bye!